Okay, ano nga ba ang best feature ng LM2596 na to, or tinatawag to na DAC, DC to DC, full regulated converter. So DC converter siya mga ka-DIY, pero DC lang ang kaniyang supply. Okay, ano ba ang best feature nito? Okay, titingnan natin ng mabuti. Okay, kung makikita nyo, may in plus o in minus. Ibig sabihin ay dito ang in ng supply mo na positive at saka negative yung sa kabila. At ito naman sa kabila, makikita nyo, meron siyang out. Okay, out positive and in out negative. Okay, so nilagyan natin ng port off para malalaman natin kung testing natin ng output voltage. Actually, itong LM2596, kaya gumamit ako sa ating rechargeable emergency light. So ginagamitan natin ito dahil itong piyesang ito ay ang kaniyang input voltage ay nasa 4.6 volts hanggang 36.6 volts. So kaya nilagyan natin ng ginagamitan natin ng ganitong piyesa dahil dito, maliban sa USB Type-C at charging, mahalin yung gamitin pag charge. Pwede rin yung gamitin kung mayroon kayong solar sa inyong bahay na setup. Pero hindi naman lahat ng may bahay ay may solar, di ba? Kadalasan hindi nila alam kung paano gamitin yung mga solar na charging. Samantalang dito sa ginagamit natin ng LM2596 ay kung meron kayong charger dyan sa bahay niyo na mula 6 volts or 5 volts hanggang 36 volts, ay pwede nyo i-charge dito. Pwede nyo gamitin. Dito siya dadaan. Ito yan. Ito yan, i-charge kayo. Dito, hanggang 36.6 volts. At adjustable siya sa output kung gusto nyong preference. Dahil ito, ang battery na ginagamit natin ay is just only 3.2 volts DC. So, pwede nating i-adjust dito. Kung nakikita niyo yung parang flat screw dito, ito ang adjustanan ng output voltage. So, pihitin mo lang ito. Siyempre, kung magpipihita tayo, ay sabayan natin ang output ng ating tester para makikita natin kung output. Okay? So, ito ang feature niya na bakit ginagamitan natin ng LM2596 na DAC. Ito ang ating rechargeable emergency light dahil adjustable siya hanggang 5 volts. Actually 5 volts lang ang ginawa ko dito adjustment, step down siya 5 volts lang dahil minamas natin siya dito sa pin type C kasi ang charger natin sa cellphone ay 5 volts yung output. So imamatch ko siya para pareho sila ng entry dito sa ito. Kita niyo, this is a TP5000 charging module. Okay, ang input din dito ay 4.2 volts hanggang 9 volts. So i-in siya dito. Ito, ang out dito, ito naman ang in, di ba? Kita niyo in. Ang out niya is ginawa kong 5 volts. I-in naman natin dito sa TP5000 plus para ito ang output dito ay ito na ang pupunta sa ating battery. Okay, so subukan natin supplyan ngayon ng voltahe ito. Para makita natin. Okay, nakasaksak na ating 12 volt na charger, battery charger motor. Okay, iwan natin. So kung makikita niyo mga idol, umiilaw na yung LED indicator niya dito. Meaning mayroon itong output. So in-adjust ko na to, binaba ko na to ng hanggang 5 volts. So 12 volts yung entry niya. So pwede mong i-entry dito, i-in dito 24 volts, 36 volts, 9 volts, 15 volts. Basta meron kayong charger na ganyan, pwede dito kasi hanggang 36 volts ito. So in-adjust ko na to. So ang susubukan na natin kung in-adjust ko ito hanggang 5 volts ng isang araw o kagabi. So lagyan natin ang positive prong ng probe ng tester sa gitna yung positive. Tapos dito ay negative sa labas. Tingnan natin kung magkilan. Okay, kung nakita nyo is 5.33 volts. Okay lang yung mga sobra-sobrang point something, basta 5 volts kasi minas natin sa charging port ng ating cellphone charger. Okay, so may
maingay na, na dumaan mga DIY. So ito na, yun ang output niya. So ito naman ginagamitan natin dito kasi para hindi tayo mahirapan mag-test ng output. So dito yan mag-in sa TP5000 ini. Itong charging module din ito. So ang in ito ay 4.2 hanggang 9 volts lang. So yung iba gumagamit nito, ito lang, hindi sila gumagamit ng LM2596 na DAC dahil pang solar lang ang kanilang ginagamit. Yung meron kong ordinaryong solar lang na may 6 volts hanggang 9 volts na out, yung bibilad lang sa araw. Iba yung solar setup talaga, yung may mga battery ng motor, mga inverter. So ito lang ang gamit nila. Pero sa akin, ginagamitan ko dito dahil meron naman tayong charger tulad nito ng battery charger ng motor. Yan. Ginawa ko rin yan. 12 volts to eh. So pwedeng gamitin ng pang-charge dito sa emergency lights na ginagawa natin. Ito. Malapit ito matapos. Order ito mga DIY. So, yun po ang feature ng LN2596 na DAC or step down regulated na charging module.